Magandang araw po, bro. Tayo manatiling nakatayo at tayo mananalangin bago magsimula sa ating aralin. Pumikit at damhin ang presensya ng Panginoon. Amen. Maaari na kayong umupo, ngunit tingnan niyo ang inyong paligid kung may kalat. Pulutin ito at ilagay sa bag. Okay, meron ba lumiban sa inyong klase ngayon? Ako. Magaling. Dahil dyan, bigyan niyo ang sarili niyo ng palakpak. 1, 2, 3. Ayan. Bago natin simulan ang ating aralin, gusto niyo bang ng palaro? Magpapalaro si ma'am? Opo. Okay. Ang ating laro ngayon ay ang tinatawag na panghatang gawain. Ang tinatawag na hulaan mo, trabaho ko. Ayan. Gusto niyo ba malaman kung paano ito laruin? Opo. So, paano nga ba laruin? Hahatiin ang klase sa dalawang grupo. So, ito ang group 1, ito ang group 2. Magpapakita ng larawan na may tanong o pahiwatig. Pagkatapos magpakita ng larawan ni ma'am, mag-uusap ang miyembro ng grupo at aalamin ang sagot. Palakasan, isigaw ang pangalan ng grupo. Ang mauuna o ang pinakamalakas na boses ang makakasagot. 10 segundo para makapag-isip. Kapag tama ang sagot, may puntos. Ang may mas mataas na puntos ang panalo. Naintindihan ba? Opo. So, sino ang group 1? Sino ang group 2? Ano pangalan ng group 1? Iyon. O ano, maghanap kayo ng madaling isigaw para kayo Okay na ba? Makapag-isip ka na ba? Okay, yun ang iiyaw niya kapag sasagot na kayo. Simulan na natin. Ang unang tanong. Handa na ba kayo? Opo. Simulan na natin. Ang unang tanong, nagtatanim kami ng palay sa bukid. Ano ang tawag sa trabaho namin? Group 1, magsasaka. Group 1. Sige, tumayo ka. Ano ang sagot mo? Magsasaka. Tingnan natin kung tama ang sagot mo. Nagtatanim kami ng palay sa bukid. Ang tawag sa trabaho namin magsasaka. Magaling. Palakpakan natin ang group 1. 1 point. Pangalawang tanong. Nagtatahi ako ng damit araw-araw. Anong trabaho ko? Group 1, mananahi. 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 Tingnan natin. Mananahi. 2 points sa ating group 1. Group 2, bumawi tayo ha. Nagtuturo ako sa mga bata sa bataan. Ano? Wait. Palakasan. Group! Group 1. Yung group niya yung sa iyo. 1, 2, 3. Group 1! Group! Ulit. 1, 2, 3. Group! So, group 1 pa rin na una. So, ano ang sagot? Group! Guro. Next. Nagbibilang ako ng pera sa bangko. Ano ang trabaho ko? 10. Group 1, bank teller. Anong Tagalog nun? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, tagabilang na pera sa bangko. Ito, may clue tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Walang naka-points. Ilan na points ang group 1? 2, 3, 4, 3. So, ang nanalo ay ang group 1. Pero ang sagot doon ay teller sa bangko. Pero magaling ka. Bank teller. At okay na. Ang nanalo ay group 1. Magaling mga bata. Nasagot niya ang iba't ibang kabuhayan o trabaho sa inyong komunidad. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay iba't ibang uri ng kabuhayan sa komunidad, gaya ng agrikultural, industrial, pampinansyal, at panserbisyo. Tara, alamin natin. So, ano nga kaya yung hanap buhay? Okay, makinig ka kasi mamaya itatanong ko to. Ang hanap
ang ginagawa natin na pangkabuhayan para kumita ng pera para matugunan ang pangangailangan natin sa pang-araw-araw. So, simulan natin sa unang sektor, ang agricultural. So, pakibasa nga, agricultural. Ito ang isa sa pinaka-mahalaga. At ano na mahalaga? Pinakabuhayan sa ating bansa na pasentro ito sa pagtatanim at paghahayop. So, ang agricultural ay saan nakasentro? Sa pagtatanim at paghahayupan. So, ano-ano nga yung trabaho sa agricultural? Una ay pagsasaka. Pagsasaka ang angkop na hanap buhay sa komunidad na may malawak na sakahan. Kaugnay nito, pagtatanim ng palay at mga gulay na siyang iniluluwas sa mga kabahayanan at pamilihan. So, ano yung isang magandang trabaho kapag malawak ang sakahan? Very good. Ang pangalawa naman ay pangingisda. Sa agricultural pa rin. Pangingisda ang isa sa pangunahing hanap buhay sa komunidad na malapit sa dagat at lawa. Ano nga yung hanap buhay na malapit sa dagat at lawa? Pangingisda. Magaling. Kaugnay nito ang pagdadaing, pagtitinapa at pagbabagoong na nahuhuling isda. At ang pangatlo ay ang paghahayupan. Ang paghahayupan ay mainam ding hanap buhay sa komunidad. May mga nagmamanukan at baboyan, mayroon ding bakahan at itikan. So ano nga yung mga hanap buhay sa agrikultural? Una, pagsasaka, pangingisda, tama. Ano pa? Paghahayupan. Very good, children. Ang pangalawang sektor ay ang industrial. Dito naman ay ang kabuhayang industrial ay tumutukoy sa pagproproseso ng mga hilaw na materyales upang makagawa ng bagong produkto. So sa industrial, kung kanina yung pagsasaka, pangingisda, yung sila mismo yung humuhuli, ngayon naman, dito naman nagkakaroon ng mga faktorya or yung mga pinaprocess. Yung kagaya na lang ng mga trabaho ng pananahi. Industrial siya. Ang pananahi ay isa rin sa hanap buhay sa komunidad. Ang sastre ang nananahi sa kasuotang panlalaki. Ano yung nananahi ng kasuotang panglalaki? Ano tawag sa kanila? Sastre. Magaling. At ang modista naman ang tumatahi ng mga kasuotang pangbabae. Ano naman sa pangbabae? Modista. Okay, tandaan na. Ano sa panglalaki? Sastre. At sa pangbabae? Modista. Very good. At isa pa ay ang pagkakarpentero. Saan siya sektor na kabibilang? Sa pagsasaka ba o sa industrial? Industrial, very good. Ang pagkakarpentero ay isa rin sa mga hanap buhay sa komunidad. Sila ay gumagawa ng mga bahay, upuan, mesa at iba pang kagamitang yari sa kahoy. Ang pangatlo, ayan, ang paggawa ng tinapay. Kumakain ba kayo ng tinapay? Opo. Gusto niyo ba kumain ng tinapay? Opo. Ayan. So, ang paggawa ng tinapay ay isa rin sa pinagkakakitaan sa komunidad. So, bakit kaya industrial yung paggawa ng tinapay? Ano ba yung kailangan para makagawa ng tinapay? Harina. Harina. O. Ang tawag sa mga ganon ay hilaw na materyales. At pagka na-proseso na ito, ang tawag na doon ay industrial. Okay? Next. Sunod tayo sa pampinansyal. Dito yung kanina yung tanong na teller sa bangko. So, ang sektor na ito ay may kinalaman sa pamamahala ng pera, pagpapautang, pamumuhunan, at iba pang serbisyong pampinansyal. So, kagaya na lang kapag gusto niyong magulang niyo na kumuha ng insurance para sa inyong edukasyon, pagka may nagkakasakit, o kapag ka nangungutang ng pera sa bangko, gusto niyo mag-saving, ang tawag doon ay, pampinansyal. Very good. So, alam na ba ang pinagkaiba? Ano yung agricultural? Ano yung mga trabaho sa agricultural? Alam na ang trabaho sa industrial? Opo. At sa pampinansyal, anong ginagawa? Ano? Mga pagpapautang o basta may kinalaman sa pamamahala ng pera, pagpampinansyal. At ang panghuli natin
nasa larawan? So, sila ang mga nagbibigay ng serbisyo. So, ang panserbisyo ay ito ang sektor na nagbibigay ng iba't ibang uri ng serbisyo sa mga tao at negosyo. Ito ay isang malawak na kategorya at patuloy na lumalaki sa ating ekonomiya. So, ang mga trabaho sa panserbisyo ay pakibasa nga. Hindi, basahin. Simon. kaibigan, hapon, kabigat, ang mga buhay sa isusunod sa mga aral at So, magbigay nga ng trabaho sa panserbisyo. teacher. Magaling. O, magbasa pa tayo. O, isa rin. Basa. Isa rin sa mga anak buhay ang pagiging domestic helper o kasama sa ibang bansa na tawag din silang Overseas Filipino. O, may kilala ba kayong OFW? Ang nanay? Opo. O, ang tatay? Isa din siya sa trabaho na panserbisyo dahil nagbibigay sila ng service sa ibang bansa nga lang. So, tandaan natin, magkakaugnay ang iba't ibang sektor ng kabuhayan. Halimbawa, ang agrikultura ay nagsusupply ng ilaw na materyales sa industriya. Ang pampinansyal naman ay sumusuporta sa lahat ng sektor. At ang serbisyo ay nagpapadali ng mga transaksyon. Ang pagkakaiba-iba ng sektor ng kabuhayan ay susi sa matatag at balanseng pag-uglad ng isang komunidad dahil nagbibigay ito ng maraming oportunidad sa trabaho at nakatugon sa iba't ibang pangangailangan sa mamamayan. So, sagutin natin ang mga tanong para malaman ko kung nakikinig ba kayo. Unang tanong, ano ulit ang hanap buhay? Okay, Simon. Mangisda. Pangingisda. O, ano pa? Ano pa ang sagot? Uli. O, Magsasaka. magsasaka. O, sige. So, ang hanap buhay ay ang ginagawa natin para kumita ng Pera. para saan? Para saan yung pera? Pag-aaral. Pag-aaral, para sa mga pangangailangan natin sa buhay. So, ang pangalawang tanong, ano ang hanap buhay na napapabilang sa agrikultural? Muna, agrikultural. Ano yung trabaho sa agrikultural? O, taas ang kamay ng susto, okay? Pagsasaka. O, sa industrial naman, ano ang trabaho sa industrial? Itaas ang kamay ng gusto sumagot. Industrial, yung pinaprocess yung pagkain. O kaya yung damit, pananahib, very good. Sa pampinansyal, ano o kaya? Ano, taas ang kamay lang. Kahit English. Bank teller. Sa panserbisyo, anong trabaho naman? Yung nagbibigay ng serbisyo sa atin. Ano? Bigay. Ano pa? Doktor. Doktor. Very good. Next. So, nabigay nyo na. Ngayon, meron na ulit tayo. Oh, ito. Ang tanong. Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kabuhayan? Para sa pagkain. Ano pa? Para sa pagkain. Very good. Ano pa? Nagkakaroon ng ano to? Nagkakaroon ng pera, di ba? Pagka may hanap buhay ka. Pagka may kabuhayan din, nagkakaroon ng pagkain. Ano pa? Yung mga pangangailangan natin. Damit, ano pa? Yan, tsinelas. Di ba? Dahil mas, sa pag-aaral. Very good. Next. So, meron na naman tayong activity. Pero, imagine na nito. So, ang gagawin natin, maging malikhain. Pumili ng hanap buhay o trabaho sa inyong komunidad na gusto mong gawin o maranasan. Pagkatapos, gumawa ng simpleng collage o drawing sa 1/4 illustration board kung saan pagsasamahin ang hanap buhay na napili. Mamarkahan ang inyong gawa gamit ang isang rubric. So, ito ang rubrics. Ito, basahin. Sa pagmamarka, 16 to 20 puntos, napakahusay. 11 to 15 puntos, mahusay. 6 to 10 puntos, katamtaman. At 1 to 5 puntos,
nangangailangan ng pag-unlad. So, naintindihan ba? So, ibasa niyo na sa akin ang ginawa niyo. Magaling. Meron pa tayong isang aktibidad, ang aking napiling hanap buhay. So, dito naman, ang bawat pangkat ay pipili ng isang sektor ng kabuhayan mula sa sumusunod na sektor. Halimbawa, agrikultural, industrial, panserbisyo, at pampinansyal. So, magro-role playing kayo. Magpaplano ang grupo kung paano nila ipakita sa pamamagitan ng role-playing ang mga gawain at tungkulin sa kanilang napiling sektor. Ang miyembro ay kailangang may papel o karakter. Maaaring gumamit ng simpleng props o costume kung nais. Gaganapin ang presentasyon sa harap ng klase. Ang bawat grupo ay bibigyan ng 5 minuto para makapaghanda at 3 to 5 minuto upang ipakita ang kanilang role-playing. Pagkatapos ng presentasyon, ang bawat grupo ay magbabahagi ng maikling feedback tungkol sa kanilang karanasan. Naiintindihan ba? Opo. Ipaliwanag kung paano nakakatulong ang kanilang sektor sa komunidad. So, ito ulit ang markahan. So, pagmamarka natin, 16 to 20 puntos, napakahusay. 11 to 15 puntos, mahusay. 6 to 10 puntos, katamtaman. At 1 to 5 puntos, nangangailangan ng pag-unlad. So, magaling mga bata, ang pinakita niyong role-playing ay talaga namang nagpapakita kung ano nga naman ang ginagampanan ng isang naghahanap buhay sa isang komunidad na ipakita niyo doon ang isang doktor, isang nagsasaka, at isang engineer. Ang gagaling ng mga batang ito. So, sagutin ulit natin ang mga sumusunod. Ano-ano nga ba ang hanap buhay na nakikita mo sa iyong komunidad? Itaas lamang ang kamay na gusto sumasagot. So, sige Simon, hanap buhay. Maliban sa hanap buhay, anong hanap buhay ba ito, Simon? Pagsasaka, magaling. Ano pa? Doktor, ikaw? Pulis, magaling. Ano naman ang mangyayari kung walang hanap buhay ang isang tao? Walang pera. Walang pera. Ano pa? Walang damit. Walang damit. Pag walang hanap buhay. Ano kaya ang iisipin ng tao kapag wala siyang hanap buhay? Ano yung iisipin? Tamad. O, diba? So, pangatlo, ano ang maitutulong ng taong may hanap buhay sa kanyang komunidad at sa kanyang pamilya? Ano kaya? Ano matutulong? Halimbawa, ang pulis, ano matutulong sa komunidad? Natutulungan na mahuli ang mga kriminal. Ano pa? Halimbawa, ang kuya mo pulis, anong matutulong niya sa bahay niyo? Nagbibigay ng pera. Tama, nakapagbibigay. O paano mo maipapakita ang pagpapahalaga mo sa mga taong naghahanap buhay? Paano ba natin pahalagahan ang, halimbawa, kapatid natin naghahanap buhay, ano gagawin natin sa kanila? Babastusin ba natin sila o i-respeto? Irerespeto. Tama, irespeto lang natin ang mga taong naghahanap buhay. Ang basurero ba ay isang hanap buhay? Opo. Ano ginagawa ng basurero? Nililinis ang Mahalaga ba sila sa Opo. ating komunidad? Tama. So, ano man ang hanap buhay, dapat natin silang, respetuhin, magaling. At dahil dyan, sasagutan ulit natin, tataas lang ang kamay ng gustong sumagot. Ito yung kahon na may mga lamang letra ng sagot. At dito naman ang mga tanong. So, number 1, sino ang gustong sumagot? Gumagawa ng ating tirahan. Pero, okay, ikaw. Ay, karpintero. Magaling, tama. Number 2, humihili ng masasamang tao. Ikaw. Pulis. Number 3, gumagamot sa mga may sakit. Okay. Doktor, magaling. At 4, nangangalaga ng ating ngipin. Sino? Sige nga. Dentista. Number 5, sumusuko sa sunog ng komunidad. Ikaw. Bumbero. Number 6, nagtatanim ng gulay, palay, at iba pa. Ikaw, hindi ka nagtataas.
Ano? Pangingisda. Ay, magdala. Nanguhuli ng isda sa iba pang pagkain dagat. Hey! Ikaw. Nangingisda. Okay. At nagtuturo sa ating bumasa at sumulat. Sino? Ikaw? Guro. Guro. Very good. At gumagawa ng ating mga kasuotan. Sino yan? Ikaw? Mananahe. At last, nagkukumpuni ng sirang tubo. Tubero. Galing, magaling mga bata. Yan, para sa inyong takdang aralin, kopyahin sa papel ang graphic organizer sa ibaba. Isulat ang hanap buhay sa inyong komunidad. Maraming salamat sa pakikinig. Naway may natutunan ba? Opo.